tatalakayin sa araw na ito para mas lubos na maunawaan po natin. Ito pong katuruan tungkol po sa pananampalataya at pagpapawalang sala. No, atin pong siyang lilinawin kasi nga po iba-iba pa rin yung paniniwala ng maraming mga grupo o ng mga tao tungkol po sa pananampalataya at pagpapawalang sala po ng ating Panginoon. Akala nung iba, basta't nananampalataya ka, ay sapat na yon, Kasi sasabihin nila, by faith, puro ganon, puro by faith, By faith, pinatawad na ako ng Diyos. Kahit ano pang gawin ko, basta ako'y pinatawad na. Meron pong mga ganong paniniwala. Kaya pagka ang paniniwala po ganon, ay magiging lisensya po yun para gumawa ka ng kasalanan. Kasi sinasabi ng marami na, basta sinabi ng Biblia, naligtas na ako sa biyaya ng Diyos at ako ay nung manampalataya. Tapos na. Ay hindi po mga kapatid. Kinakailangan po ay meron tayong responsibilidad sa pananampalataya na atin pong sinasabi sa Diyos. At kung talagang tayo nga ay pinawalang sala na, ay dapat namumuhay na tayo ng namumuhay na tayo matuwid. Sa paningin ng Panginoon. Pinawalang sala ka na nga, pinapaging matuwid na nga, sabi ng Biblia Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, ngayon, magpapatuloy pa ba tayo sa pagkakasala? Sabi niya? Hinding-hindi. Sabing ganon. Pinalaya na po tayo, kaya hindi na po dapat magpatuloy ang mga mananampalataya o sumasampalataya sa kasalanan, kundi sa pagsunod sa ating Panginoon. Kaya aralin po natin ito. Sabi nga po rito, yung pagpapawalang sala. Ito po ang tawag ng mga propeta at mga apostol sa pagpapatawad na ginagawa ng Diyos sa nagkasala sa Kanya. So ibig sabihin, pagka tayo pinawalang sala, idinideclare ng Diyos na ikaw ay napatawad na. Pinapaging matuwid ka na, parang sa hukuman, pagka halimbawa, di ba, yung bibitayin, tapos biglang tumawag yung presidente, na siya ay pinapatawad at hindi na kailangang hatulang mamatay. So parang ganun po, yung pinawalang sala. Pag tayo po ay nagbalik loob sa ating Panginoong Yesus, kahit gaano pa katindi yung ating mga kasalanan, at tayo'y nakipag-isa sa Kanya, nanampalataya sa Kanya, nagbalik loob sa Kanya, idinideclare ng Diyos na ikaw ay matuwid na, pinatawad ka na. So ganun yung ginagawa ng Panginoong Diyos o ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi diyan, ito po yung tawag ng mga propeta at mga apostol sa pagpapatawad na ginawa ng Diyos sa nagkasala sa Kanya. At dito ay kasama ang lahat ng nilipi ni Adan sapagkat ang lahat nga ay nagkasala. Nagkakasundo po ang lahat ng mga Kristiyano sa katotohanan ito. Gayunpaman, hindi sila magkakaisa ng paniwala o magkakaisa ng paniniwala sa kung sino ang may kakayahang manampalataya upang ito nga ay magkamit ng pagpapatawad at pagpapawalang sala ng Diyos. Kasi po sa iba pong mga paniniwala, ang Diyos daw, meron na ngang yung pinili na kanya lang ipapawalang sala. Meron na daw po kasi na mga talagang itinakda ng mapahamak. Mali po iyon. Hindi po kalooban ng Diyos na ang sino man ay mapahamak. Kaya walang tao na itinakda ng Diyos na mapahamak. Maging si Judas nga bagaman inihula na siya po yung magkakanulo, di ba? Inihula po na siya yung magkakanulo sa ating Panginoong Yesus, pero hindi po itinakda ng Diyos na siya po ay mapunta sa impyerno. Kaya po yun nangyari dahil sa kanyang kanya pong
papasya. Kaya nga sabi ng Biblia, dahil pinili niya, yung kanyang sariling kapahamakan. Kasi meron po tayong mga choices. Kaya walang tao na gustong mapahamak o yung gusto ng Diyos na mapahamak. Ang gusto niya talaga, ang kalooban niya ay maligtas ang lahat ng tao. Ang nais niya ay mapawalang sala yung lahat ng tao. Yung tao lang ang ayaw. Na gawin po iyon. Ayaw magbalik. Kaya sabi po rito, sabi diyan, ito po ang ating susurin upang maging maliwanag sa bawat isa kung ano ang ating pinaniniwalaan at tinuturo sa church po, sa JFCM. Sa gayon, tayo'y magkakaisa sa paniniwala at pagtuturo tungkol sa kabutihan at kagandahang loob ng Diyos. So magsisimula po tayo sa pagbasa sa sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Ayan. Romans 1:16 hanggang 17. Ayan po, basahin natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Hindi ko kinakahiya ang magandang balita, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kita niyo po? So, ibig sabihin, yung magandang balita, ang kapangyarihan ng Diyos, sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Unay mga Hudyo, ganun din sa mga Griego. Diba? So, ibig sabihin, sa lahat. Kasi sa Biblia, nung una, dalawa lang lagi yung binabanggit na ng mga tao mga Hudyo at saka Hentil o yung Griego na tinatawag. Kaya binabanggit yung itong Griego na ito, kasi sa panahon noon, mas marami, mas kilalang kilala yung salitang Griego. Pero mga Hentil po iyan. Dalawa lang po yung taong parang binibigyan ng diin sa Biblia, mga Hudyo at mga Hentil. Lahat po na yon, magkakasama. Sabi diyan, sapagkat pinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid. Sabi nga naman po, ng Diyos ang isang tao. At ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas. So, ibig sabihin, pagka dapat nanampalataya tayo, buhat sa simula hanggang wakas. Hindi pwedeng basta nanampalataya na ako, pastor. Kahit hindi ako nagsisimba, kahit hindi ako dumadalo, basta nananampalataya ako. Ay, hindi po yun, Hindi po natin pwedeng ikatwiran yun. Pagka ganun, hindi na rin po ako magpapastor, hindi na rin po ako mangangaral, hindi na rin po ako magba-Bible study. Hindi na natin gagawin to kasi nanampalataya na tayo. Diba? Kaya mali po yung mga ganung katwiran. Ang nananampalataya o nanampalataya sa Panginoon, tandaan po natin, meron po tayong dapat na sinusunod. At yun po yung salita ng Panginoon. Kaya nga mabubuhay tayo sa pananampalataya. O paano tayo mabubuhay sa pananampalataya? Sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga salita. Yun nga yung katibayan na ikay mananampalataya. Kaya kailangan na maunawaan po natin yun. Sabi dyan, at ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang wakas, tulad na sinasabi sa kasulatan, ang tinuturing na matuwid ng Diyos, sabi ganon, sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Sabi, sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. So dapat talagang mabubuhay tayo. Saan? Sa pananampalataya sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo. At paano nga tayo mabubuhay sa pananampalataya? Ay dapat sumusunod tayo. Hindi naman pwedeng sabihin mong nananampalataya ka, tapos hindi mo naman pinapamuhay yung kanyang mga salita. Hindi pwede po yun, mga kapatid. Kasi ang katunayan at katibayan na tayo may pananampalataya ay ating ipinapamuhay yung ating pananampalatayang sinasabi. Amen? Amen?
Kaya po si Abraham yung halimbawa ng pananampalataya. Kahit anong sabihin ng Diyos sa kanya, ginagawa niya. Nang sabihin ng Diyos, umalis ka dyan sa bayan mo, pumunta ka doon sa bayan na sasabihin ko sa iyo, sumunod siya. Sabi ng Panginoon sa kanya, ialay mo yung anak. Si Isaac, inialay niya. Ano man yung sabihin ng Panginoon, sinusunod niya. Hindi nga siya nagre-reklamo, Lord, ang ganda-ganda na ng kalagayan ko dito sa bayan ko, pa ako pupuntahin, hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin doon. Walang ganun. Kasi nga, nananampalataya po si Abraham na kung ano yung sinasabi ng Diyos sa kanya, gagawin ng Diyos. Yun po yung pananampalataya. Kaya meron pong instruction ng Panginoon palagi sa pananampalataya. Kaya aralin po natin po ito mga kapatid. So paano ba pinapawalang sala ng Diyos ang isang tao? Paano bang pinawawalang sala ng Diyos ang isang tao? Una, sabi diyan, sa pamamagitan ng pakikinig sa magandang balita. Kailangan talaga mapakinggan ng tao o talagang pakinggang totoo ng tao yung magandang balita. Kasi, paano ka mananampalataya kung hindi ka muna makikinig? Di ba? Kaya kinakailangan pakinggan talaga muna ng Diyos o ng mga tao ang magandang balita. So sabi diyan, hindi ko kinakahiya ang magandang balita. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Kaya nga yung intro nating kanta, di ba? I'm not ashamed. I'm not ashamed of the gospel, Lord. Your power of your love, save my soul. I'm alive in you. Di ba? Sabi po doon sa kanta, I'm not ashamed. Hindi ko kinakahiya. Ang mabuting balita. Sabi pong ganun. O yung magandang balita. Kaya hindi natin dapat ikakahiya ang Panginoong Hesukristo. Kasi siya po yung good news. Ang mabuting balita, si Kristo po. Piruin mo yun, namatay si Kristo tapos good news pa. Pagka namatay, bad news po, di ba? Pero pag salita ng Diyos ang pag-uusapan, yun po ay good news. Kaya nga sabi ni Pablo, hindi ko kinakahiya ang magandang balita. Hindi niya kinakahiya ang Panginoong Hesukristo. Hindi niya kinakahiyang siya ay mananampalataya, hindi niya kinakahiyang tinatawag siyang born again o tinatawag siyang Kristiyano, hindi niya kinakahiyang siya ay nakipag-isa sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga ipinapahayag niya nga po yun hindi niya ikinakahiya. Kaya dapat ganun din po tayo. So sabi diyan, ang magandang balita ay ang pagsisiwalat ng Diyos tungkol sa kanyang sarili at sa kanyang mga ginawa at ginagawa upang iligtas ang tao mula sa kasalanan at maibalik ito sa kanya sa panimulang mithiin ng paglikha niya rito. So ibig sabihin, ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Ay siya, simula, ganun ang ginagawa niya, nagpapakilala ang Diyos sa tao. Ako ang Diyos. Ako ang tunay na Diyos. Sasabihin ganun. Ako lamang. Yung dapat ninyong sasambahin at paglilingkuran. Di ba? Pero yung mga tao po, di ba, hindi minsan yun, pinapansin, binabaliwala. Kaya nga ang Diyos, gumamit siya ng mga tao para ipakilala pa rin siya. Naalala ko po mga kapatid, di ba? Ang Diyos na nga mismo yung nagsasalita sa kanila sa lumang tipan. Ako si Yahweh. Di ba? Tapos yung mga Israelites nun, parang natatakot pa. Sabi, Moises, ikaw na lang makipag-usap sa Diyos. Kasi nakakatakot, yung kanyang tinig. Yung mga ganon, Pero naririnig nila yung tinig ng Diyos. Personal nilang naririnig, mga kapatid.
Pero, anong ginawa nila? Di yun nila pinapansin. Ang tao talaga, no? Kaya napakapalad ng mga tao kasi meron siya talagang kapilian na binigay ng Diyos. Kung wala tayong ganon, ano kaya tayo? Ano kaya sa palagay ninyo? Ano? Kaya sabi po dyan, hindi po ito nagsimula sa bagong tipan lamang. Yung pagpapakilala ng Diyos sa kanyang sarili. Ano po? Sabi diyan, inihag na ng Diyos ang kanyang sarili mula pa nung una sa lumang tipan upang siya ay kilalanin, sundin at sambahin ang mga taong nilikha niya upang maging mga anak. Ito po ay pinaliwanag din ni Pablo sa kanyang sulat. Kita niyo po, sabi po diyan, di ba? Sa verse 19 na lang po, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinapayag sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos, ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa, kaya't wala na silang dahilan pa. Kaya lahat ng paraan ginagawa nga ng Diyos para yung mga tao ay magbalik loob sa Kanya. Para siya ay kilalanin, sambahin, paglingkuran, luwalhatiin, parangalan. Ginagawa nga ang Diyos pa mismo, no? Yung gumagawa ng paraan palagi. Kaya nga mapapansin natin, nung ang tao nga po ay lumayo na ng lumayo sa Kanya, pumili siya ng isang tao ng pagsisimulaan uli para kilalanin siya. Sino yon? Sino? Hindi. Nung panahon na yon. Si Abraham. Tingnan niyo po, makikita natin yan mamaya. Sabi nga dyan, ano po yung magandang balita? Ito yung pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa taong nawalay at pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan tungo sa ikaliligtas ng bawat tao. Kaya di ba nung naparito na ang Panginoong Yesus, pinapakilala niya na ang Diyos. Pinapakilala niya na uli yung kanyang sarili. Kaya nga sabi ng Panginoong Jesucristo, ang nakakita na sa akin ay nakakita na sa Ama. Kaya mapapansin niyo po, noon, ang Diyos nangungusap sa mga tao na hindi nila nakikita. Sa hindi nila nakikita. Pero, nung ang Diyos na ay nagkatawang tao, nangungusap na ang Diyos. Doon sa nakikita na nila. Di siyempre, parang hindi ka panipaniwala sa kanila pag hindi nakikita Di ba? Pero, gustong turuan ng Diyos na ang pananampalataya dapat naniniwala ka sa Kanya kahit hindi mo siya nakikita. Pero ang ginawa nga ng Diyos nagpakita na nga siya sa pamamagitan ng Panginoong Yesus Kaya siya nga po yung magandang balita. Kaya sabi diyan, ito ang pagpapakilala ng Diyos ng kanyang sarili sa taong nawalay sa Kanya at pagpapahayag ng kanyang kapangyarihan tungo sa ikaliligtas ng bawat tao. Sapagkat sabi ng Biblia, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat mananampalataya. Si Kristo na po yung binabanggit. Ano pa po, hindi nga ito kinahiya ni Apostol Pablo at hindi rin dapat ikahiya ng mga Kristiyano. Dapat hindi tayo nahihiya talaga. Basta pagdating sa salita ng Diyos, pagdating tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, hindi tayo dapat nahihiyang magpahayag, mag-witness, ipangaral siya. Hindi natin dapat ikahiya. Hindi natin dapat ikahiya na tayo ay sumasamba sa Diyos, sa Espiritu at katotohanan. Nagsasama-sama po tayo dito, para parangalan siya. Hindi natin dapat ikahiya basta tayo dadalo ng gawain. Amen? Hindi. Yung iba kasi pagka yung saan ka pupunta, parang naiilang sabihin na,
Sasamba kami. Sasabihin pa. Diyan lang sa tabi-tabi. Alam nyo, pagka ganun po tayo, paano mo may ipapakilala ang Diyos? Doon pa lang kinakahiya mo na siya. Naku, sabi pa naman ng Panginoon, ang magkahiya sa akin sa harapan ng mga tao, ay ikakahiya ko rin sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel. Kaya dapat hindi tayo nahihiya. Dapat makapal tayo. Pagdating sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Masama bang maging makapal ang mukha pagka kay Kristo? Kasalanan ba yun? Hindi, kinakailangan po. Pero yung mga kapatid, yung mga tao nga hindi sumusunod sa Panginoon, ang titigas. Kasalanan ang ginagawa nun, na-immune na sila. Tayo po kaya. Dapat tayo, higit pa sa kanila. Basta't pagdating sa pagsunod, sa pagkilala, sa pananampalataya, at pakikipag-isa natin sa ating Panginoong Yesus, hindi po tayo dapat nahihiya. Yung ibang mga Christian, nagtatago, Tinatago nila yung sarili na sila yung mga Christian. Kung Christian ka, dapat di mo ginagawa yon. Ano ba ang mga Christian? Sabi ng Panginoon, mga sila? Hindi. Anong tinuturo ng Panginoong Yesus sa mga mananampalataya? Mga sila? Mga yung liwanag. Ilaw. Sabi, kayo ang ilaw. Pagka tinatago mo yung Panginoong Kristiyano mo, paano ka magiging liwanag? Di ba? Yun po yun Hindi pwedeng magsisindik ka ng bututoy. Bututoy. Sa amin po. Lampara. Tapos ilalagay mo po rito. Di ba? Pagka magsisindik ka ng ilaw, di ba? Nag-brown out. Di ba? Nag-brown out. Gagamit ka ng bututoy o lampara. O kandila kaya. Hindi mo naman ilalagay yan doon sa aparador. At itatago mo. Ilalagay mo nga sa mas mataas na lugar para maliwanagan yung buong bahay. Tapos sabi ng Panginoon, kayo ang ilaw ng sanlibutan. O paano ka magiging ilaw kung ikaw ay nagtatago? Kung ikaw ay nahihiya? Kung hindi mo pinapakilala na ikaw ay mananampalataya, dapat nakikita po yun sa atin, mga kapatid. Amen! Hindi yung pagka tinatanong, Kristiyano ka ba? Nag-iisip pa kung Kristiyano. Born again ka ba? Nag-iisip siya kung born again ba talaga siya. Baka hindi pa nga na born again. Po? Mga kapatid, wala pong makakapasok sa langit na hindi born again. Sabi po ng salita ng Diyos yan Maliban ang tayo maipanganak na muli, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. Yun po yun sabi. Kaya dapat na born again tayo. Kasi doon magsisimula yung panibagong buhay. Once na born again. Saan? Sa Espiritu. Paano ka magiging spiritual kung hindi ka born again sa Espiritu? Sige nga mga kapatid, lahat ng tao mga karnal. Bakit lahat ng tao karnal? Kasi namumuhay saan? Sa kasalanan. Paano magiging spiritual yung tao? Kailangan maipanganak sa Espiritu. So magsisimula lang siya maging spiritual pag siya na born again. Paano mangyayari yun? Ayan tao kinakailangan magsisi. Magbalik loob sa Panginoong Yesus at sumampalataya sa Kanya. Kaya kinakailangan mapakinggan ng tao yung mabuting balita, mga kapatid. Ano pong sabi diyan? Wala pa po tayo doon sa mga ibang Sabi diyan, sabi diyan,
ito ay inihayag na ng Diyos mula po noong una, noong kanyang likhain ang tao. Ngunit hindi ito tinanggap at hindi siya kinilala ng mga ito bilang tanging Diyos na dapat sambahin. Kaya yan po ay sinabi po sa Hebreo, no? Ayan. Sabi rito sa Hebrews 1, verse 1 to 3, noong una, sabi pong ganon, noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Tingnan niyo po ha, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno. Halimbawa, di ba, nung panahon ni Adan, kila Abel, kila Noe, tapos sumunod na kay Noe si Abraham, sila Isaac, sila Jacob, at yung mga iba pa. So nung unang panahon, nangungusap ang Diyos sa pamamagitan nila at ng mga propeta. Pero pagdating sa verse 2, ngunit nitong mga huling araw, edi nasa huling araw na po tayo, di ba? Siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Di ba? So nangusap na uli ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang Panginoong Hesus nung naparito, di ba? Ano sinasabi niya? Yung salita ng Diyos. Nangungusap siya sa mga tao. Yung Diyos sa katawang tao, nagsasalita. Noon, yung Diyos nagsasalita sa mga tao, pero hindi nakikita. Tapos pinapahayag niya yung kanyang mga salita doon sa mga ninuno natin. At doon sa mga napili niyang mga propeta. Pero ngayon, mismo ang Panginoong Yesus ang naparito at nagsalita, nangusap siya, nangaral, nagturo siya ng salita ng Diyos. Pero lahat ba tumanggap? Hindi. Hindi lahat. Ay sa bagay talagang choices talaga ng tao yan. Talagang yung tao, may kalayaan. Mamimili ka. Kung ang Diyos ba o ang dyablo? Kung yung liwanag ba o yung kadiliman? Kung yung matuwid ba o yung baluktot? Yung katotohanan ba o yung kasinungalingan? Choice lagi natin yun. Kaya si Judas, kahit na po nahirang bilang alagad o bilang apostol, choice niya pa rin. Kaya siya'y napahamak. Parang tayo. Tayo ba'y pinili? Yan, di pinili tayo ngayon. Di ba? Anong gagawin natin sa pagkapili sa atin? Abay, kinakailangan mamuhay ka bilang mga pinili. Hindi bilang mga pinilit, ha? Pinili tayo, mamaya maintindihan po natin yan. Sabi diyan, ngunit nitong mga huling araw siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Kaya yung mga na kay Kristo, magiging kapwa tagapagmana ni Kristo. Sabi tagapagmana ng lahat ng bagay. Wow, ang sarap. Diba? Siyempre, pagka anak ka ng Diyos, ka? Tagapagmana. Yung mga anak ay walang karapatan sa mana. Kaya ang tawag sa atin, co-heirs. Kapwa tagapagmana. Mga kapatid. Alam niyo, pagdating sa sa walang hanggan, 'di ba? Ito lagi kong inaano 'to eh. 'Di ba napakaraming mga planeta, yung bituin. Hindi nga mabilang eh. Hindi mabibilang 'yan. Eh 'di ba yung mga bituin, planeta 'yan? Tama ba? Tama ba? Tama ba ako? Tama ba yung mga bituin, mga planeta 'yan? Mabibilang ba natin mga bituin? Hindi. Eh alam niyo po, yung Earth, isa lamang saan? Sa bituon.
Di ba napakalaki? Pero hindi natin mabibilang yung bituin. O ngayon, halimbawa, nandun na tayo sa kabilang buhay. Ba, may pangalan niyo isang bituin. Pastor Perdi. Di ba? Sa iyo yun, di ba? Pumunta ka ron. Halimbawa lang, di pagkaanin natin, di ba yung, yung galaxy, pagka yung pinapakita ng mga ng science, di ba? Kung gaano siya kaganda. Kalawak. Hindi kayang abutin ng sinuman. Ganun kaganda yung nilikha ng Diyos. Ang ating lang nakikita yung dito sa earth eh. Pero gandang-ganda na tayo pag napunta tayo sa ganito, sa ganire. Paano pa kaya yung ibang nilikha ng Diyos? Diba? Kaya sabi ng Biblia, hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tainga, hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang inihanda ng Diyos sa mga umiibig sa Kanya. Amen? Ngunit yan po ay inihayag ng banal na Espiritu. Ay kaya, ano pang hahanapin natin? Sa buhay, kung tayo na kay Kristo na. Kaya sabi ni Apostol Pablo, di ba mga kapatid, na sabi ni Apostol Pablo na may sinabi siya ito na hindi niya na yung winalang kabuluhan niya na ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo. Tinuring niyang kalugihan ang lahat ng bagay. At pinagpalit niya doon sa pinakamahalaga sa lahat. Ang mga tao kasi ngayon, ang pinapahalagahan yung dito mga bagay dito sa mundo Akala nila yun yung tunay na kasiyahan tunay na kagalakan. Alam nyo ba, kahit napakarami ka ng lahat ng bagay, minsan yung mga bagay na yan, pagka ikaw nalulungkot, hindi ka nga mapasaya nun Kaya hindi po yun ang kailangan talaga ng tao. Bagaman kailangan din natin, pero hindi yun ang pinakamahalaga. Kahit nga maraming pera yung tao, mga kapatid minsan, kahit marami na siyang, ang dami-dami niya ng pera, pero yung pera niya, hindi siya mapasaya. Kasi hindi naman talaga yun ang kanyang kailangan para sumaya. Kaya kailangan natin ang ating Panginoong Yesus, mga kapatid. Amen? Amen? Kailangan natin ang magandang balita. Kaya nga sabi diyan, dahil hindi nila kinilala ang Diyos ayon sa dapat, sila ay nabaling sa ibang mga Diyos at sumamba sa mga ito at sa mga larawan ng mga ito na kinathanamang ng kanilang mga nagdilim na isipan. Yan po yung nangyari. Kapag kayong tao po, mga kapatid, ayaw kilalanin talaga ang Panginoong Yesus, ay sigurado meron siyang ibang kinikilala. Meron siyang ibang Diyos. Meron siyang ibang sinasamba. Kahit sabihin pa niya, Pastor, hindi na ako nagsisimba doon sa malaki. Basta ako ay kumikilala sa Panginoon. Hindi na ako nagsisimba doon sa bilog. Sasabihin ganon. Pero hindi na nagsisimba. Wala rin, Tandaan po natin, basta't may kinikilala ka ng Diyos, o ang kinikilala mo yung ating Panginoong Yesus na Diyos, yung tunay na Diyos, ay magre-reflect po yun sa ating mga ginagawa, mga kapatid. Sa ating pamumuhay. Hindi pwedeng hindi. Kapag siya ang sinusunod mo, hindi pwedeng hindi magre-reflect yun sa ating pamumuhay. Kaya nga mapapansin nyo, ang Panginoong Yesus pang nagturo, hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Panginoon. Tapos babanggitin niya ulit. Hindi ka pwedeng maglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Di ba sinasabi, pag nagtuturo ang Panginoong Yesus, di ba? Kasi iibigin mo yung isa, talikuran mo yung isa. Sabi pong ganon. Bakit na sinasabi yun? Kasi nga, once na ibinabaling natin ng higit sa lahat yung atin pong isip, yung ating puso,
yung ating buhay nang higit kaysa sa Panginoon, nagiging ano po yun? Diyos. Kaya nga tinin nyo, sasabihin ng Panginoon, hindi ko pwedeng maging alagad ang umiibig sa kanyang ama, ina, mga kapatid na lalaki, kapatid na babae, sa kanyang boyfriend kaya o girlfriend, nang higit kaysa sa akin. Bakit kaya sinasabi ng Panginoong Hesus yun? Di ba? Kasi nga minsan, pwedeng maging hadlang talaga yung mga tao sa pagsunod mo sa Kanya. Pwedeng maging hadlang siya, na siya'y, ang Diyos mismo, ang Panginoong Hesus mismo, ang kikilalan natin na Panginoon at susunod tayo sa Kanya. Marami po kasing tao na higit na sinusunod yung kapwa-tao kaysa sa ating Panginoon. Kaya na ipagpapalit natin ng Diyos sa mga tao. O kaya naman, na ipagpapalit natin ng Diyos sa mga bagay. Kasi yun ang inahalimbawa niya eh. Ano po? Naintindihan po ba natin? Amen? Ayan, Kaya sabi po ng Biblia, kahit na alam nilang may Diyos, sabi pong ganon, siya hindi nila pinaparangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man lang. Sa halip, naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-isip. Yan yung masaklap pagka tayo naghahaka-haka. Pagkahaka-haka, ano yun? Hindi totoo. Haka mo lang eh. Gawa-gawa mo lang yun eh. Di ba? Kaya hindi pwede sabihin, basta ako pastor. Ito yung paniniwala ko. Pero may sinasabi na yung salita ng Diyos. Ay basta ako pastor, hindi ako diyan. Meron akong sariling paniniwala. Hindi ko yan, hindi ko binibigyan masyado ng yung sinasabi ng Biblia. Di ba? Ay haka-haka mo yun. Yun yung mahirap. Kaya kita nyo po, pagka yung tao naghahaka-haka, ang sinusunod niya ay yung kanyang sarili. Hindi ang Diyos. Ano ngayon nangyayari? Ipinagpapalit mo ang Diyos sa iyong sarili. Kita niyo po, di ba? Kaya maganda po talaga inaano to Kasi sabi, kahit na alam nilang may Diyos, siya hindi nila pinararangalan bilang Diyos, ni pinasasalamatan man lang sa halip. Naghahaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. So nadirim nila na. Pag ikaw ay nagsasariling haka-haka. Maliligaw ka talaga. Parang nangyari lang kaya, Tingnan mo si Eva at Adan, nung tinukso sila. Ano sabi? Naisip ni Eva, magiging katulad ako sa Diyos. Pagka binasa niyo po yung naghahaka-haka na siya. Nung nakakarinig siya, nung panunukso ng ahas. Sabi ng Diyos, huwag mong kakainin yan. Pag kinain mo yan, mamamatay ka. Sabi ng Diablo, hindi totoo yun. Pag kinain mo yan, magiging katulad ka sa Diyos. Malalaman mo yung mabuti at masama. Tapos naisip ngayon ni Eva, magiging magaling pala ako, mahusay ako. Magiging katulad ako sa Diyos. Kita mo Naghahaka-haka na siya, di ba? Kaya mag-iingat po tayo. Dapat kung ano yung sinasabi lang ng Diyos, yun yung ating susundin. Kasi pagka dinadagdagan mo yun sa iyong isip, ay gumagawa ka ng sarili mong haka-haka. Kaya nga yung iba, di ba, hindi makasunod sa Panginoon. Bakit? Ang sinusunod niya talaga ay yung sarili niya. Kasi may sarili siyang paniniwala. Tinuturo na nga ng salita ng Panginoon. Paano tayo makakasunod sa Kanya? Ikaw naman, ang lagi mo sinusunod ay yung gusto mo. Ano ka? Ay matigas ang ulo mo. Pagka ganon. Kaya sabi po rito, sa halip nagkakaka sila. Sila'y nagmamarunong. Kita nyo, yun mahirap
Pag nagmamarunong ka, di ba yung parang feeling mo, alam ko na yan. Alam ko na yan, pastor, sinasabi mo. Ano? Naintindihan ko na yan. Kaya yung iba, hindi na nagsisimba. Kasi alam niya na. Di ba, hindi nyo napansin? Pagkainan po natin, na-analyze po natin yung salita ng Diyos. Diba? Nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila yung mga hangal. Ano? Tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay mga larawan ng mga taong may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa at ng mga hayop na gumagapang. Ang daming sinasamba ng tao, no? Ang sabi naman ng iba, pastor, hindi po kami sumasamba sa Diyos-Diyusan. Kasi ang sinasabi sa Biblia ay yung mga larawan ng mga hayop daw yan. Ano? Yun yung katwiran ng iba nung mga kasi lang, ang sabi sa Biblia, yung dapat dito sambahin, yung mga larawan ng mga hayop na gumagapang. Kaya lang, sinabi rito tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan at ang sinamba nila ay ang mga larawan ng mga taong may kamatayan. Diba? Kaya yung sumasamba sa mga larawan ng mga taong may kamatayan, sumasamba sa Diyos-Diyusan. Sumasamba po sa Diyos-Diyusan. Pastor, hindi po naman po pagsamba yung ginagawa namin Ano lang, paggalang lang. Alam niyo po, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, pagka ikaw ay nananalangin, pagka ikaw ay nag-aalay, pagka ikaw ay lumuluhod, di ba? Pagsamba po yun sa Diyos-Diyusan. Kasi, pag tayo nananalangin sa tunay na Diyos, sumasamba tayo sa Kanya. Pag tayo nag-aalay sa tunay na Diyos, sumasamba tayo sa Kanya. Pagka tayo po ay lumuluhod, sumasamba tayo sa Kanya. Kaya yung lahat ng uri na ginagawa na pagsamba ng mga tao doon sa mga larawan ng tao, ay pagsamba sa Diyos-Diyusan. Ay, sabi ng Biblia, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyusan ay ay hindi maliligtas. Yun nga yung ayaw ng Diyos yung pagpapalit natin siya sa ibang mga Diyos. Kaya nga pinapakilala ng Diyos yung kanyang sarili palagi. Ako lang ang Diyos. Nagsasalita siya kahit hindi siya nakikita ng mga tao. So inutusan niya yung mga ninuno natin noon. Yung mga tao para ipakilala siya. O hindi pa rin nakikinig yung mga tao. Di ba? Mapapansin nyo, yung Israelites, kahit na kilala nilang may Diyos na Espiritu, di ba? Sumasamba pa rin sila sa Diyos-Diyusan. Gagawa sila ng mga altar, tapos daw nila dadalhin yung kanilang mga Diyos-Diyusan at mag-aalay sila. Tiruin niyo po yun. Tapos mga kapatid, nagpakilala uli ang Diyos. Ano po? Sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya ang Panginoong Hesus, di ba, eto na, personal na, nakakausap ng mga tao. Nakakausap ng mga tao, nakakausap ng mga alagad, personal. Kaya sinasabi ng Panginoong Hesus, ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Sabi pong ganun. Kaya siya mismo, sabi ng salita ng Diyos. Kaya lang, ito po ang ginagawa ng marami. Tinatalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At sumamba sila saan? Sa mga taong may kamatayan o larawan mga taong may kamatayan. Mga ibon na mga hayop na may mga apat na paa at na mga hayop na gumagapang. Ganun lagi ang ginagawa ng tao. Ano po? Purihin na lang ang Diyos dahil tayo po ay nakakakilala na ngayon sa Kanya. Amen! Ano pa po? Ay, sabi dyan. Tingnan niyo po yung ilustrasyon, ganyan yung mga pangyayari po, kahit nung unang panahon, di ba, nagsimula yung tao doon sa Eden. Ang kalooban nga ng Diyos, mga kapatid, yung Eden, ay yung buong daigdig ay gagawin niyang Eden. Kasi nga, ang sabi ng Diyos sa mga tao, humayo kayo at
punuin nyo ng inyong mga supling ang buong daigdig. Perfect pa sila nun. Wala pa silang kasalanan nung sabihin ng Diyos yun. So, ang layunin ng Diyos, yung buong Eden, yung buong daigdig, ay mapupuno ng mga anak ng Diyos. Yun yung layunin niya sa simula't simula. Pero ano nangyari? Bumagsak yung tao. Lumayo yung tao sa Diyos. Bagaman yung tao at Diyos ay magkasama. Kasama po ng tao ang Diyos noon. Kaya lang umiwala yung tao o yung Diyos dahil sa kasalanan. May kasalanan eh. Hindi naman nakikipag-isa ang Diyos sa kasalanan. Ang ginawa pa rin ng Diyos, gumawa siya ng paraan. Laging ganun po, no? Kaya anong ginawa niya, di ba? Nagsimula siya kay Abel, di ba? Tapos, nung dumami na uli yung tao, nagpakasama pa rin, may natitira nung panahon na yun. Nung panahon ni Noe, si Noe. Si Noe. Kaya sa sobrang sama ng tao na, di ba, ang ginawa ng Diyos, anong ginawa niya? Nilipol niya yung tao. Pinarusahan niya dahil sa ayaw sa kanya ng tao, ayaw sumunod ng tao sa kanya, ayaw siyang sambahin, ayaw siyang paglingkuran, iisa na lang kumikilala sa kanya. Si Noe. Alang-alang kay Noe, kaya naligtas yung kanyang asawa at mga anak. At yung asawa ng mga anak nila, di ba? Kasi nga, para pagsimulan uli ng mga taong kikilala sa kanya. Ganun po yung niyan, kasaysayan. Pero, eto na. Nagsimula uli ang Panginoong Diyos kay Noe. Pero ano nangyari? Nagpakasama pa rin yung tao. Hanggang doon sa Torre ni Babel. Yan. Kaya sikat na sikat yung Torre ni Babel. Doon sa panalangin ng mga patay. Torre ni Babel. Nakpatataka, ba't kaya nasasama sa panalangin Torre ni Babel? Doon sa mga nagdadasal sa patay. Laging mababanggit yung Torre ni Babel. Hindi ko. Alam niyo po yung Torre ni Babel, kaya ang ibig sabihin po niyan, gumawa sila ng tore na napakataas na halos parang abot langit ang sabi ng Biblia. Alam niyo po ang ibig sabihin niyan, dahil yung mga tao ay tumatawag na at sumasamba na sa ibang mga Diyos. Yun po yung ibig sabihin niyan. Yun yung bantayog na parang ginawa nila para makuha yung atensyon ng ibang mga Diyos. Kasi yung mga tao nun po, ay hindi na kinilala ang Diyos. Wala na po, kahit isa. Nung yung tao ay sumama na. Nagkakaisa sila, kaya nga gumawa sila ng Torre. Kaya napansin niyo po, ang ginawa ng Diyos, ginulo. Di ba, yung tao. Tapos, nung ginulo niya yun, ginuho niya yung Torre, pinag-iba-iba niya yung wika. Kasi, nagkakaisa yung mga tao sa kasamaang ginagawa nila, lalala pa ng lalala kung magkaisa lang sila ng wika eh. Kaya ang ginawa ng Diyos, iniban niya. Hindi na sila magkaintindihan. Siyempre, hindi na sila magkakaisa saan? Sa palak nilang gawin. Kaya may layunin po yung Diyos, bakit niya ginagawa yon? Pero ganun pa man, kahit na napakasama, nagpakasama nito, lumayo na yung tao sa Diyos, hindi na kinikilala yung Diyos, ng mga tao. Ang gusto ng Diyos, yung tao ay bumalik pa rin sa Kanya. Kaya ang ginawa niya, nagsimula siya kay Abraham. Si Abraham po ay sumasamba rin yan sa Diyos-Diyusan. Pero doon sa na yon, sa pagkatawag na kay Abraham, kinilala siya. Ang Diyos. Kinilala ni Abraham. Kaya nakipagtipan siya kay Abraham, mga kapatid. Kaya mapapansin nyo, ang Diyos,
Kahit na nagpapakasama pa yung mga tao, ano po, pilit niyang gusto niya ibalik. Kasi yun yung layon niya. Kasi nilikha niya nga yung tao para sa kanya eh. Yung tao lang, ayaw sa kanya. Pero lagi siyang gumagawa ng paraan para ibalik niya yung tao. Kaya tumawag siya ng tao na pagsisimulan para kilalanin siya ng tao. Ayun po si Abraham. Kaya nga no? Siya po yung yung atin pong example ng pananampalataya. Kaya ang gusto ng Diyos, makasama, Kaya yan, tinawag niya si Abraham, lumabas yung Israel. Ang gusto niya, makasama yung tao doon saan? Sa bagong langit at bagong lupa, Kasi yun ang plano niya eh. Kaya lang, nawala yan, nasirang magkasala yung tao. Ibabalik niya po yan, mga kapatid. Kaya, sa pamamagitan po ni Abraham, pinangako niya, sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng mga bansa. Kita niyo po sabi po ni Abraham yun. Yun po yung kasaysayan. Kaya ano nangyari ngayon? Sa pamamagitan ni Abraham, dahil sa kanya manggagaling, yung binhi na kung saan ay tatawaging tagapagligtas, sa pamamagitan ni Abraham, maraming mga bansa ang kumikilala sa ating Panginoong Jesus. Kaya yung pong kikilala na yon, kahit yung mga hintil, di ba? Mapapansin nyo, yung mga Gentile believers, pag nanampalataya sa Panginoong Jesus, makakasama po, maging Hudyo, mga hintil, kakasamahin niya po doon sa bagong langit at bagong lupa. Na mababasa po natin yan doon sa Revelation. Kaya tinatawag na bagong langit at bagong lupa, dahil babaguhin niya nga, yung langit at lupa. I-renovate niya. Yan po yung kasaysayan, mga kapatid. Ayan. Kaya nga po, ang tanging pag-asa ng tao na makakabalik sa Diyos na lumikha ay ang Panginoong Jesus. Wika nga po ng Panginoon sa Juan, 14:6, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Wala pong ibang paraan o pangalan na ipinagkaloob ng Diyos mula sa pasimula at hanggang wakas upang tayo'y makabalik, kundi sa pamamagitan lamang ng Panginoong Jesus. Ang kasunod ng panahon nating ito ay pagbabalik ng Panginoon at ang paghatol niya sa sanlibutan ayaw bumalik sa Kanya. Amen? Nakukuha niyo ba, mga kapatid? May naintindihan po ba tayo? Susunod po, paano po ba pinawawalan sala ng Diyos ang isang tao? Ito, maganda rin po. Sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos na ipinapakilala ng mabuting balita. Sino yun nga? Ay ang ating Panginoong Yesus. Kaya sabi niya, sa 17, sapagkat ipinapakita ng magandang balita kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang isang tao. At ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Kaya laging binabanggit yung ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yun po yung sinabi ng Panginoong Yesus. Lalo na pag dumating na yung tulad yung mga nangyayari ngayon, palapit na ng palapit. Parang umiigting na yung giyera, Yung, Kaya tayo po yan, manatili, magpakatatag, Ay yung iba, kaya nga sabi ng Biblia, pagdating ng anak ng tao. Ang pagdating ng anak ng tao ay matutulad sa panahon ni Noe. Ang mga tao kumakain, umiinom, nagsasaya, nagsisipag-asawa. Pastor, bakit? Bawal na ba mag-asawa? Hindi, ibig sabihin, parang yung normal na takbo ng buhay, alam niyo po, ganun yung nangyari nung panahon ni Noe. Nung dumating yung baha, ang mga tao na nagkakainan, nagiinuman, yung parang normal, naglalakad ka dyan sa karsada,
Tapos makikita mo yung mga kumakain mga tao nasa Jollibee, nasa McDonald's, ganon, nasa Shakey's. Yung normal na po. Tapos biglang darating ang Panginoon. Ano? Habang kumakain ka dun sa Jollibee, biglang nawala yung isa, naiwan yung isa. Di ba? Yung mga ganon, yun yung tagpo, hindi totoo po. Ganon yung tagpo pag dumating ang Panginoong Yesus. Kaya pagkalimbawa, hindi tayo nakahanda nung panahon na yon. Mga kapatid, may pagkakataon pa naman yung may iwan. Mamaya, maano po natin yun. Sabi po dyan, ang pagsisiwalat at pagpakilala ng Diyos sa tao ay kalahati lamang ng suliraning pangkaligtasan. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa kanyang kagandahang loob o yung grace ay mawawalang saysay sa tao kung hindi naman ito tutugon ng nararapat sa Diyos. Ano po? Ito po ang tinutukoy ni Apostol Pablo na pananampalataya mula simula hanggang wakas o yung ek pisteios is pistin o from faith to faith sa wikang English. Salitang po yan, Griego, po. Kung ang kaligtasan ay pinagkakalob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grace po yun yung salvation regalo. Regalo. Yung salvation. Si Kristo po yun, yung regalo. Siyempre, pagka regalo, kailangan tatanggapin mo. At yun sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero kahit namatay na ang Panginoong Yesus sa ating mga kasalanan, pag hindi mo kinilala si Kristo, tinanggap si Kristo, nagbalik loob ka kay Kristo, hindi ka sumunod kay Kristo, ay, pwedeng sabihin na, basta ligtas na ako kasi namatay na si Kristo sa akin. Diba? Ganun minsan yung katwiran ng marami. Ano po? Kaya sabi po dyan, sabi dyan, kung ang kaligtasan ay pinagkakalob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grace, ito naman ay natatanggap ng tao sa pamamagitan ng kanyang faith. Hindi grace lamang at hindi faith lamang ay kaliligtas ng tao. Dapat magpanagpo ang dalawang ito tungkol sa ikaliligtas at ikababalik ng tao sa Diyos. Lagi pong magkasama yan. Yung grace at faith. Hindi pwedeng, basta pastor, ibinigay na ng Diyos yung kanyang regalo sa atin. Namatay na si Kristo dun sa krus para sa atin. Okay na yon. Hindi po ganon. Kinakailangan ang tao ay manampalataya. Sabi nga, mula sa simula hanggang wakas. From faith to faith. Ang labis na pagtuturo ng grace na walang faith ay nagbubunga ng mga taong Kristiyano kuno, ngunit hindi naman nananampalataya at sumusunod sa Diyos. Kasi laging sinasabi, by grace, by grace. Hindi naman din itinuturo yung by faith, by faith. Yung iba naman, by faith, by faith. Wala yung by grace, by grace. Hindi pwede yun. Lagi pong magkasama yun mga kapatid. Kaya sabi diyan, ang kakulangan naman nito ay nagbubunga ng Kristyanismo nasasalig at umaasa sa mga sariling gawang mabuti at self-righteous o righteousness. Ito'y tuloy ang nagiging hadlang upang marinig nila at matanggap ang mabuting balita. Bakit? Kasi yung iba, ay basta pastor, gumagawa ako ng mabuti. Hindi ko na kailangan yung Diyos mo, yung Panginoon mo, hindi ko na kailangan pumunta pa dyan. Basta ako gumagawa ng mabuti. Diba? Hindi naman pwede yun mga kapatid. Dahil kung maliligtas lang tayo sa paggawa ng mabuti, tapos di tayo magbabalik sa Panginoong Yesus at kikilalaan natin siya ng Panginoon, susunod tayo sa Kanya. Kung maliligtas lang tayo sa paggawa ng mabuti, mga kapatid, naku, napakapalad ng mga mayayaman. Tapos yung mahihirap, hindi maliligtas. Bakit? Wala ka namang magagawa mga kapatid. Kaya ang kaligtasan po, yan po'y biyaya. Kahit sino, pwedeng tumanggap. Kahit sino, pwedeng manampalataya, magbalik loob, at kilalanin ang ating Panginoon Jesucristo at magpasyang sumunod sa Kanya. Amen? Dapat ganun po.
Tingnan niyo po mga kapatid, ang pagliligtas ng Diyos. Yung grace at faith, ang paraan ng Diyos mula pa kay Adan hanggang wakas, hanggang sa huling araw ng 1,000 taon, bago ang huling paghukom. Tingnan niyo po ha. Tingnan niyo po mga kapatid, bakit maraming mapapahamak? Ito, pagkatapos ng 1,000 taon po ito, no, magaganap. Kasi po mga kapatid, pagka tinalakay kasi natin 1,000 taon, malalayo pa tayo, no? Pero ito po, after ng 1,000 years, nung maghari ang Panginoong Yesus, kasama na yung mga mananampalataya. Ano? Pero yung binabanggit po dito na itatapon sa lawang apoy, kahit yung mga nabuhay doon sa 1,000 taon, ano po? Tapos, binigyan sila ng pagkakataon ng Panginoon na kilalanin siya. Pero hindi sila nanampalataya. Kaya hindi masusumpungan yung kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Kaya mapapansin nyo, sabi po dyan, ito yung final judgment. Tingnan nyo po ha, pagkatapos nito, nakita ko ang isang malaking tronong puti. At ang nakaupo doon, naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay. Lahat ng mga namatayan, dakila o maging dakila at hamak at binuksan ng mga aklat. Binuksan ng isa pang aklat, ang aklat ng buhay. Hinatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat. Kaya sinasabi nung iba mga kapatid, basta manampalataya ka lang, hindi na kinakailangan yung mga gawa. Eh sabi nga rito, hahatulan ayon sa mga ginawa. Ito sasabihin natin o nung iba, basta nananampalataya ka, ay hindi mo na kailangan gumawa kasi nanampalataya ka na. Ay, hindi po pwede yun mga kapatid. Kaya nga ang sabi, hahatulan sila ayon sa kanilang ginawa. Eh kaya nga tayo, hahatulan tayo. Ayon din sa ating ginawa, ibig sabihin, gagantimpalaan tayo, yung mga mananampalataya, no? Ayon sa ating mga ginawa. Sabi ng Biblia. Kaya hindi pwedeng wala tayong ginagawa. Hindi pwedeng hindi tayo nag-church, ganon. Hindi pwedeng hindi tayo naglilingkod. Hindi pwedeng hindi natin gagawin to o gagawin yan. Kasi pagsunod po ang pinag-uusapan natin. Kasi yung pananampalataya ay nabubuhay. O yung mga matuwid ay nabubuhay sa pananampalataya. At ang pananampalataya ay nabubuhay ayon doon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang daming tinuturo sa atin . Kailangan mamuhay tayo doon mga kapatid. Sapagkat hahatulan tayo ayon doon sa ating mga ginagawa. Ay eto mga kapatid, parurusahan din sila ayon sa kanilang mga ginawa. Kaya sabi po dyan, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa. Batay sa nakasulat sa mga aklat, iniluwa ng dagat ang mga patay na naroon. Iniluwa din ng kamatayan at ng daigdig ng mga patay ang mga nakalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Alam niyo po, lahat po kasi ay mabubuhay mag-uli. Tapos haharap sa hukuman. Kaya lang, yung tinutukoy dito mga kapatid, ay hindi nakasama dyan yung mga mananampalataya. Kasi ito po'y judgment doon sa mga hindi nanampalataya at hindi kumilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kasi iba yung judgment doon sa mga mananampalataya at hindi sumampalataya. Kaya ang sabi ng Biblia, itinapon sa lawa ng apoy ang sino mang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. Final na po yan. Final judgment. Kung tawagin nga po yan, ay yung Great White Throne Judgment. Sa mga Christian naman, yung Judgment Seat of Christ. Magkaiba po yun. Kaya, hindi sila nanampalataya. Ito po yung kanilang kinahantungan. Ano pa po? Ang mga hinirang o elect ay kailangan pa rin sumampalataya upang makamtan ng kaligtasan. Halimbawa, gaya ng Israel. Diba? Sila po'y hinirang. Sila po'y pinili. Kaya nga po si Abraham, Pero lahat na maging lahi ni Abraham, dapat manampalataya din sa ating Panginoong Jesus. Dahil kung hindi, ay kahit na sila'y pinili, hindi sila napili.
Kasi hindi naman sila nanampalataya. Kita nyo po, oh. Hindi pinili, ngunit napili rin. O tayo nga, hindi pinili eh. Ang unang pinili, mga ano? Israel. Ang bansang Israel. Tingnan niyo po. Oh. Kaya, talalahanin ninyo, ang dati ninyong kalagayan. Sino tinutukoy? Tayo, na mga hintil. Ano? Kayo'y ipinanganak ng mga hintil. At dituli. O yan. No? Ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ano? Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginawa nila sa kanilang katawan. Bakit? Kasi nga, nung makipagtipan ng Diyos sa kanila, ano, yung palatandaan ng tipan ng Diyos kay Abraham ay yung kailangan tuliin yung lahat ng mga magiging ano niya, anak na lalaki, ano, magiging mga lahi niya. Tapos sabi rito, noong panahon iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Sino tinutukoy? Tayo. Ano? Sabi nga, hindi kabilang sa bayang Israel. Kita nyo? Ano po? At hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Nooy nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Ang tinutukoy niya yung mga hintil. Pero nung sila po'y nanampalataya. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo sa Diyos ay inilipat o inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Kita nyo na? Di ba? Naging ano na tayo ngayon? Pinili na. Nakasama na tayo saan? Sa pinili. Pero dati, hindi pinili, ngunit napili rin. Diba? At yun yung mga hintil. Tayo po yun. Kasi nanampalataya tayo sa Panginoon. Nasusunod. Sabi dyan, ano? Ito po, yung paglalarawan. Ano? Pinili, ngunit hindi naman naligtas. Tingnan niyo po ha. Sino yung tinutukoy? Yung bansang Israel. Mga pinili, ngunit hindi napili. Kaya sabi po ni Apostol Pablo ganito, ako'y nagsasabi ng totoo. Si Pablo po ay Hudyo, Israelite. Sabi niya, ako'y nagsasabi ng totoo sapagkat ako'y taga-sunod ni Kristo, hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi sa patnubay ng Espiritu Santo ay nagpapatunay na nagsasabi ako ng totoo. Matindi ang aking kalungkutan at di mapawi ang pagdaramdam ng aking puso dahil mga kalahi kong Hudyo o dahil sa mga kalahi kong Hudyo, mas mamatamasin ko pang ako'y sumpain at mawalay kay Kristo kung ito'y sa ikabubuti nila. Ibig sabihin, kahit na siya'y mapahamak, basta't maakay niya uli yung mga Hudyo na kalahi niya sa pagkakilala at pagbalik loob sa ating Panginoong Diyos. Yun ang kanya sinasabi. Kaya sabi niya, sila'y mga Israelita. Mga pinili po yan. Sila'y mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging anak niya. O si kanino unang ina na yun? Ibinigay sa mga Israel. Kasi nga po si Abraham, yung kanyang tinawag, sa kanya nagmula yung lahi ng Israel. Kaya sabi ng Biblia, sila yung mga Israelita na binigyan ng Diyos ng karapatang maging mga anak niya. Ipinakita rin niya sa kanila ang kanyang kaluwalhatian, sa kanila tipan ng Diyos, sa kanila binigay ang kautusan, ang tunay na pagsamba, ang kanyang mga pangako. Pinili sila. Mga kapatid, ngunit hindi napili yung iba. Kasi bakit? Hindi nanampalataya. Bakit? Sa kanila rin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao. Si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Kita niyo po ha? Pinili yung Israel pero hindi lahat sila naligtas. Kundi sino lang? Yung mga nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Tingnan niyo po yung susunod. Sana pagtiyagaan niyo pa muna. Maganda po itong ating inaaral. Amen ba? Siguro, tsaka niyo nauunawaan niyo unti-unti. Ano po? Yung mga kasaysayan. Mga pinili, ngunit hindi napili. Ito pa rin po ito. Sabi niya, ano ngayon ang masasabi natin? Ang mga hintil na hindi nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos ay pinawalang sala niya sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit namatay yung ilaw? Naano nyo yata? Sabi? Sabi dyan, ngunit ang Israel naman na nagsikap na maging kalugod-lugod sa Diyos sa pamamagitan ng kautusan ay nabigo.
Kasi ayaw nilang kilalanin ng Panginoon Hesus. Para sa kanila, basta sumusunod sila doon sa kautusan ni Moises, ay maliligtas na sila. Nabigo. Kaya mahirap yung basta sumusunod ka lang, basta hindi ako nagnanakaw, pastor, hindi ako nangangalunya, hindi ako nagsisinungaling. Tapos di mo kinikilala si Kristo sa buhay mo na Panginoon mo tagapagligtas. Hindi pwede po yun. Hindi tayo makakasunod sa Panginoon kung ganun lang. Kaya sabi po dyan, bakit? Dahil sinikap nilang kalugdan sila ng Diyos sa pamamagitan ng mga gawa. Pero walang pananampalataya. Kaya sabi dyan, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Natisod sila sa batong katitisuran. Tulad na nasusulat, tingnan ninyo, naglagay ako sa sayo ng batong katitisuran, isang malaking bato na kanilang kadadapaan. Ngunit, ang sumasampalataya sa batong ito ay di mabibigo. Pero nabigo yung marami sa kanila. Bakit? Kahit na pinili po sila, nabigo yung iba dahil hindi sila nanampalataya sa bato ng kaligtasan. Sa halip, naging batong katitisuran sa kanila. Amen? Kaya pinili nga sila, ngunit hindi napili. Kasi nga po, marami sa mga Israelites, magpahanggang ngayon, ay hindi kinikilala si Kristo. Yun nga ang asawa ng ate Sunyo, Hudyo yun. Naghihintay pa rin sila ng tagapagligtas. Kinikwento niya. Samantalang tayo di ba? Ang hinihintay na lang natin yung pagbabalik ng ating tagapagligtas. Sila, naghihintay pa rin. Kasi ang hinihintay nilang tagapagligtas, yung akala nila yung hari na merong kaharian, gano'n. Yung literal, yung karub, gano'n. Nung malaman nilang sasabsaban lang na isinilang yung hari ng mga hari at Panginoon, nag-iisip din siguro sila, hindi yan ang hari natin tagapagligtas, di ba? Kasi meron silang mga iniiwasan doon sa mga hula sa Biblia na hindi nila matanggap na yun ang kanilang hari. Mga kapatid, ano ba po? Pinili pa rin ba ang Israel? Yes, ayun ang sabi. Ito ngayon ang tanong ko, tinakwil na nga kaya ng Diyos ang kanyang sariling bayan? Hindi. Sabing ganun. Ako isang Israelita rin mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi tinakwil ng Diyos ang kanyang bayan na sa simula pa'y pinili na niya. Kasi, yung pagpili ng Diyos, ay hindi yung nagbabago yung mga yung kanyang mga kaloob, hindi po nagbabago yun. Parang halimbawa, si Brother Boy, isa sa pinili ng Diyos, hindi nagbabago yun, kasama siya sa pinili. Ang problema, pag si Brother Boy ang lumayo, pero kasama siya doon, mga kapatid. Kasama tayo lahat doon. Si Judas kasama doon sa mga pinili. Ang problema, kahit pinili ka na maligtas, kung ikaw naman, ay tatalikod at lalayo sa Kanya, ay choice mo na yon. Kasi sa simula pa, nasa plano na ng Diyos na lahat ng mga tao ay ililigtas niya. Kaya kasama tayo doon sa mga pinili. Ang problema lang talaga, nasa atin, gaya ng Israel. Sa kanila nagsimula yung pagkapili, pagkatawag, pagkahirang. Anong problema? Yung mga Hudyo. Ayaw kilalanin ng ating Panginoong Hesus. Amen? Pero salamat tayo sa Diyos. Nandito tayo ngayon. At tumugon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon. Kaya sabi diyan, malapit na po tayo, konti na lang. Wag sana kayo. Sabi diyan, ngunit ang sagot sa kanya ng Diyos? Nagtira ako ng 7,000 lalaking hindi sumasamba sa Diyos ang si Baal. Ganon din sa kasalukuyan, mayroon pang nalalabing mga hinirang ng Diyos dahil sa kanyang kagandahang loob. At kung iyon ay dahil sa kanyang kagandahang loob, maliwanag na iyon ay hindi dahil sa gawa. Sapagkat kung ang ginawa ng tao ang siyang batayan, hindi na iyon masasabing kagandahang loob. Ano ngayon? Hindi nakamtan ng bansang Israel ang kanyang minimithi. Ang mga hinirang lamang, sabi
Ang mga hinirang lamang ang nagkamit ito. Dahil ano? Matigas ang ulo ng iba. Laging yun yung problema. Pagka naging tayo, matigas na ang ating ulo. Oh, matigas talaga ang ulo ng tao eh. Hard-headed. Ano ba po mga kapatid? Ito po, yung paggamit ng pinili o hinirang sa Biblia. Yung mga salitang pinili o hinirang. Sabi, ang pinili o hinirang ay ginagamit upang tukuyin ang mga tinangi ng Diyos na mga tao o bayan kaya. Tulad ni Adan, ni Noe, Abraham, Israel o ang Kristiyano. So, pag naging Kristiyano ka, pinili ka. Hinirang ka. Itinangi na tayo. Kaya nga, ibinukod tayo eh. Ibinukod ka eh. Halimbawa, Kristi, hindi ka na sa sanlibutan. Sa akin ka na. Ganun po yun. Itinangi ka eh. Diba? Isabel, hindi ka na sa kadiliman. Sa kaliwanagan ka na. Akin ka na ha. Gagamitin mo na yung buhan mo saan? Sa kaliwanagan. Hindi na sa kadiliman. Yun po yung ibig sabihin ng pagka tinangi o hinira. Sabi dyan, sila ay tinangi, ngunit kailangan pa rin manampalataya mula sa simula hanggang wakas. Kaya linawin po natin, sila ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ipaliwanag yung kahulugan ng buhay pananampalataya. Ano yung buhay pananampalataya? Buhay na sumusunod sa Panginoong Yesus. Yun po yung buhay pananampalataya. Hanggang wakas. Kaya sabi dyan, mula sa mga tinangi na ang mga mananampalataya, mula sa kanila at nananatili ay tinatawag ng mga pinili, hinirang o elect sa English. Malapit na po, last na. Ayan, babala sa pinili o hinirang. O yan, babala ito ha. Lahat ba tayo pinili? Hindi tayo pinilit ha. Lahat ba tayo hinirang? Kita nyo, may babala. Kahit sa bansang Israel. Sasabihin mo naman, pinutol ang mga sanga upang ako'y maigdugtong. Sino yung pinutol? Hindi. Yung Israel. Bakit sila pinutol? Hindi kasi sila nanampalataya. Sino yung inugpong? Tayo. Kasi bakit? Tayo'y nanampalataya. Tingnan nyo po, kailangan maunawa natin. Totoo yan. Pinutol sila dahil hindi sila sumampalataya sa Diyos. At ikaw naman ay dinugtong dahil sa sumampalataya ka sa Kanya. Kaya't huwag kang magmalaki. Sa halip ay matakot ka. Sapagkat kung ang mga tunay na sanga, bakit sinasabing tunay na sanga yung mga Hudyo? Kasi sila yung una. Original sila. Nainugpong sa Diyos, sabing ganon, sa halip, sabi matakot sapagkat kung ang mga tunay na sanga ay hindi pinanghinayangan ng Diyos, ikaw pa kaya ang panghinayangan niya? Sabi pong ganyan. Kaya pagdating dito'y makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Subalit mabuti siya sa inyo kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Sabi kung mananatili kayo. Sabing ganon, sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulin din. Kaya di baling tayo'y putulan, basta tayo'y lumago, kaysa tayo'y putulin, at tayo'y itapon sa apoy. Mga kapatid, kaya sabi diyan, ang mga Hudyo'y idinugtong niyang muli. Sabi, ayan, galit na yata siya, Ang mga Hudyo'y idinugtong niyang muli sa puno kung sila'y sasampalataya. Sapagkat kayang gawin iyon ng Diyos kung ikaw na sangang galing sa olibong ligaw ay naidugtong sa tunay na olibo, kahit na salungat ang ganaon sa takbo ng kalikasan, lalo pang madaling idugtong sa puno ang mga tunay na sanga nito. Ay, mga ligaw lang tayo mga kapatid. Biruin mo, halimbawa, yung puno ng mangga, yung Hudyo. Tapos, ikaw, puno ng kasoy. Dinugtong ka lang. At hindi yun hindi tama yun. Pero, dahil sa biyaya ng Diyos, ginawa niya.
Yun po yung ibig sabihin ng mga kapatid. And last po, no? Maganda yung ating tinatalakay, mga kapatid. Kailangan lang makinig tayo mabuti, no? Sabi dyan, so paano ba pinapulang sala ng Diyos ang isang tao? So sa pamamagitan ng pakikinig sa magandang balita. Pangalawa, sa pamamagitan ng pananampalataya sa Diyos na pinapakilala ng mabuting balita. So maliwanag naman ang paraan ng Diyos sa pagliligtas niya sa taong nilikha mula pa nung simula. Ito ay makakakamtan sa pamamagitan ng pagkilala sa kanyang kagandahang loob, pananampalataya mula sa simula hanggang wakas. So huwag po nating isalaula ang ating pananampalataya. Kung talagang tayo nananampalataya sa ating Panginoon, huwag nating salaulain. Yung para bagang namumuhay kang hindi mananampalataya, pero sinasabi mo, mananampalataya ka. Hindi pwede yung ganun. Kailangan, kung talagang tayo nananampalataya sa Panginoon, ipamuhay natin yung pananampalataya natin sa Panginoon. Hindi yung parang pinaglalaroan lang natin yung pananampalataya. Naku, delikado po yung ating kalagayan pagka ganun. Kailangan tayo sumusunod, namumuhay tayo ng matuwid, at kung ano po yung ipinag-uutos sa atin ng Panginoon, ay atin pong pinapamuhay, sa atin pong buhay. Kaya sabi diyan, huwag natin itong ipagpalit sa binaratilyong reliyon na iwalay sa aral ng mga apostol. Kung hindi pa tayo kumikilala sa Diyos, kilalanan natin siya at magpasyang manampalataya at magpatuloy. Kung nakakakilala naman tayo, ating ipaglaban ang ating kaligtasan, ating tinanggap. Hindi tayo mabibigo, tayo ay he o huper no komen. Ibig sabihin yan, Greek po yan, higit pa sa mananagumpay. Sabi nga naman, anuman ang idating ng buhay sa atin, hindi nito kayang iwalay ang nananatiling sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Purihin ng Diyos sa kanyang kabutihan. Amen? Ayan, palakpakan po natin ang ating Panginoon.